Kamot may. Baka nakikita ka dyan. Hello Kuwait and Philippines, hello Middle East, and hello world. Welcome ulit dito sa ating live update. Kasama niyo muli Miss Lynn dito sa ating everyday live update sa ICSA. So, ngayong araw, pag-uusapan natin yung ating isa sa mga in-demand actually na na may maraming job opportunities. So, ito yung isa sa mga booming industry apart from UK diploma natin ng Health and Social Care, caregiver. Ito yung ating tinatawag na Hospitality and Tourism Management. Okay? So, alam nyo ba na ayon sa World Travel and Tourism Council, yung industriya ng hospitality at tourism ay magbibigay ng malaking opportunities or number of job opportunities for near after 2032. So sa mga kababayan natin na gustong pasukin yung industry ng hospitality and tourism management is available yung ating UK diploma in hospitality and tourism management. So lalo na for international job application, mostly actually lahat ng mga companies is nagre-required ng mga applicants nila na merong academic educational attainment or credential to support their skills and experience. So, ano-ano ba yung requirements for this course? Paano ba yung pag-aaral? Ano ba yung schedule? So, yun yung pag-uusapan natin ngayong araw. So, itong UK Diploma in Hospitality and Tourism Management, it is under British curriculum. So, yung credential na makuha ng ating mga estudyante dito is manggagaling sa UK. Okay? So, kung makikita nyo dito sa screen natin, ito is included yung ating course content. So, meron siyang 4 mandatory contents or subjects. So, kasama na dyan, makikita ninyo yung operation management and tourism, management for, wait lang, hindi ko makita. Okay, so yan yung 4 na course na subject na makukuha natin or i-discuss natin for our classes dito sa Hospitality and Tourism Management. So, yung Hospitality and Tourism Management natin is available for level 4. So, ano ba yung pinagkaiba? Bakit meron bang levels itong si UK diploma natin? So, yung UK diploma in level 4 is equivalent to first year college. So, nire-require sa mga estudyante na mag-enroll for this course is kailangan at least high school graduate or kung naabutan naman kayo ng K-12 program is at least senior high school graduate tayo or grade 12 na tinatawag. Okay? So, kasama na doon yung requirements is dapat marunong tayong gumamit ng basic computer office applications. So, kasama na doon yung Microsoft Word, PowerPoint, and Excel. Kasi yun yung mga main software na gagamitin sa paggawa ng inyong assignments and also activities or even kung meron doong presentation. Kasi although yung klase na to is online, meron talaga siyang interaction between students and instructor. So parang ganun din, pag pumapasok tayo sa university or sa college, is meron tayong ina-assign na subject or topics. So yung mga estudyante natin, they will going to have a chance na magkaroon ng presentation. So at least ito sa course na to is nabibuild up din yung confidence nila. Kasi nga kapag in terms of hospitality and tourism management, you will be facing sa mga clients, lalo na kung nagtrabaho tayo sa hotel industries, sa travel tourism agencies, and even sa cruise ship. So, talagang itong hospitality is interacting with customers talaga siya and clients. So, dito sa course na to, kailangan din siyang i-build up yung confidence ng estudyante on on facing crowd sa pag-explain ng topic, at least fluent sila kasi ito yung main medium of instruction ng klase din is in English. Okay? So, yun isa rin sa mga requirements natin kapag nag-enroll tayo dito sa UK Diploma is dapat fluent din tayo in terms of using English language sa pagsusulat man yan or pagsasalita kasi nga all of your assignments is written in English. Okay? So, kasama din yung isa sa mga requirements natin is yung kailangan is 16 years old or 18 years old and above. And yung mga documents na kailangan ipasa natin is kung nasa Kuwait tayo, initial requirements is picture, civil ID, and then yung school credential ninyo is pwede namang to follow. Okay? So, kailangan nyo lang siyang i-comply before graduation or before matapos yung course niyo. Kasi nga, ipapadala natin doon
sa UK, yung inyong requirements. Okay? So, paano naman yung klase? So, yung klase natin, it will be held through online live interactive class. So, ito yung mga estudyante natin is available talaga outside Kuwait or international. Even meron tayong mga estudyante na nag-attend ng klase from UK and from Canada, Poland. Tama, ma'am? O, diba? Okay. Andito si Sir siya sabi ko. So, it will be live update. Pwede kayong mag-message ng inyong comments dito sa comment box below. So, it's a live chat din. So, pwede kayong mag-message kung meron kayong questions regarding with the course. So, pwede tayong masagot. Okay? So, yung klase naman, it's every Friday, 10 a.m. to 1:30 p.m. Kuwait time. Okay? So, kung sa ibang bansa tayo, kailangan nating i-check yung time zone. Like, for example, kung nasa Canada tayo, so, check lang natin kung ano yung time zone doon at doon tayo mag-attend ng klase. Okay? So, itong course natin is open talaga internationally. Kasi nga ginawan siya ng paraan ni ICSA na maging available, even not in Kuwait, but outside Kuwait din. So, take this opportunity sa mga kababayan natin na gustong mag-upgrade ng skills at nagpaplanong mag-apply internationally. So, ito is available online. Okay, so grab nyo yung chance. For more assistance for your enrollment, pwede kayong mag-message sa ating WhatsApp number, kung makita nyo rin sa screen, or ilalagay din natin mamaya-maya yung meron tayong message. Okay. So, ilalagay namin din sa caption sa taas mamaya. So, pwede kayong mag-message sa +965-9930-2850. Okay? So, may question dito si ma'am, I don't know, ma'am or Sir Harvey sa Lilay. So, etong course natin sa level 4, requirements natin is at least high school graduate. Okay? So, kung hindi pa tayo tapos ng high school, meron naman tayong mga courses na available which is for level 3. Okay? So, pwede nyo muna siyang isimulan sa level 3 course natin and then progress kayo sa level 4. Okay? So, meron tayong available ng level 3 ngayon na courses, yung ating IT and health and social care. Okay? Sa ngayon kasi, yung ating hospitality and tourism management is only for level 4 at the meantime. Okay? So, pwede kayong magsimula sa ating mga ibang level ng level 3 and then progress kayo dito sa hospitality and tourism management. Okay? So, sa mga high school level na wala ng pag-asa, meron naman tayong different type ng major na open for level 3. Okay? Lalo na yung ating isa sa mga in-demand. Apart from this hospitality and tourism management, meron tayong UK Diploma in Health and Social Care. Yan talaga yung kumaga pinaka-top natin na in-demand na UK Diploma. Kasi nga, si caregiver naman is internationally and kahit anong panahon yan is in-demand talaga. Okay? So, SR rin dito si Hospitality and Tourism. Pwede nyo siyang i-start doon, either IT or Health and Social Care. Then after that, pwede kayong mag-progress sa Hospitality and Tourism Management course natin. Okay? So, ayun. So, pwede kayong mag-send apart from sa Harvey, sa iba din nating mga viewers, pwede nyo siyang i-share sa mga kaibigan ninyo na yun yung balak nila na mag-transfer, mag-migrate sa ibang bansa. Pero, kulang yung kanilang educational background or units. So, isa ito sa mga pwede natin i-take. Kasi nga, itong UK diploma natin, lalo na yung level 4 or kahit anong level ng diploma is already tested and proven ng mga estudyante natin kasi nagagamit nila. Is either for support their permanent residency doon sa mga countries na pag-a-applyan nila. Kasi ito is with academic units. So, once yung credential mo is with academic units, mataas yung standard niya actually international. Lalo na itong UK diploma natin because it is in line sa international standard which is yung alignment nila is internationally. So kahit saang bansa yan, it is recognized as long as it has academic units. Lalo itong UK diploma natin na level 4, it has 120 units which is mataas na nire-require ng mga companies for employment. Kasi minsan may iba nagre-require 90 units, may iba 72 units para sa kanilang job application. Okay? So, habang maaga, kahit saang bansa tayo, actually may kakagraduate lang ng isang estudyante natin from Canada for this hospitality and tourism management and ongoing for application for West evaluation. So, ayan. So, sa mga kababayan natin na andyan sa Canada, sa UK, na naghahanap ng course online na pwede nilang matake and then to support their educational attainment. So, pwede kayong enroll dito sa UK diploma natin. Okay?
So, kasi nga, meron kaming nare-receive din na messages and calls sa mga kababayan din natin na naka-reside na ngayon sa Canada, sa UK, even sa Poland actually. Kasi nga, yung physical university dyan is medyo mahal talaga. Ganun naman talaga, mahal yung universities dyan. So, ang option nila is to take courses online, which is medyo mababa yung fees nila. So, kaya ito yung offer natin yung ating online international courses na available. So, yung iba nagwo-worry, andito ako sa Poland, nandito ako sa Canada, andito ako sa Czech Republic, andito ako sa UK, sa New Zealand, Australia. Paano ko makukuha yung credential ko? Okay? So, simple lang kasi nga lahat naman ngayon is digital din naman ngayon, lahat ng countries is merong connections about courier, DHL, yung isa is Aramex or yung, di ba, marami-raming courier services. So, yun, yung credential ninyo from Kuwait here sa main office, papadala natin kung saan kayo naka-reside. So, kailangan natin ng shipment details ninyo and then, papadala lang natin. So, yun lang. Papadala natin through DHL partner natin to the countries or saan address nyo man siya gustong i-receive. Okay? So, yan. Pwede nyo na siyang i-grab itong chance na to habang ongoing itong ating course ng Hospitality and Tourism Management. Actually, our April batch is open na for enrollment. So, sa mga naghahabol at balak mag-start by April, kailangan nyo nang mag-enroll before end of March. Okay? So, para makahabol kayo for classes this coming April. Okay? So, yung klase naman, yung new topics natin, it will always start every first week of the month. So, pwede pa kayong humabol. Kasi nga yun talaga yung na-advise natin sa mga susante natin na, lalo na, kasi nga yung iba is urgently, kailangan yung credential nila. So, as soon as possible, kung nagbabala kayo na mag-process ng inyong credential for employment, so start to earn your credential, which is internationally recognized ng mga even evaluating bodies, embassies. So, yan, invest kayo sa training and professional development habang maaga, habang nasa abroad tayo. So, yan, grab nyo yung chance na mag-enroll as soon as possible kasi may iba tayong mga susante na in hurry na talaga na magkaroon ng credential. Pero, syempre, yung credential at saka pag-aaral, it takes time. Kapag legal documents talaga, you need to mag-follow talaga kung ano requirements ng course, especially sa UK diploma natin. So, yung minimum na pag-aaral dito is 6 to 9 months. Even 18 months, pwede mo siyang matapos kung hindi naman tayo nagmamadali, pwede nyo siyang tapusin in 18 months. Okay? Pero sa mga nagmamadali, we are offering the 6 months special class na na classes. Pero you will still wait for additional 3 to 4 months for releasing of your credential. Ganun talaga. Pag legal documents, dumadaan talaga siya sa proper process ng checking, ng filtering ng mga grades, kung complete ba, naka-align ba siya sa passing rate or sa passing rubrics na require ng UK. So, ganun talaga yung mga legal documents. It takes time to process. Kaya kung kailangan nyo at nagpaplano kayong mag-apply or for your permanent residency, kailangan nyo nang simulan as soon as possible. Kasi yung legal document is not like in a snap, makukuha nyo na kaagad. Okay? So, kailangan, as soon as possible, kailangan nyo nang mag-enroll ng mas maaga. Lalo na kung balak nyo mag-start by April, kailangan nyo nang mag-enroll before end of March. Okay? Ma'am Sarmin, sa mga high school level natin, may available tayong courses for level 3. Okay? Kasi itong si Hospitality and Tourism Management natin, as of the moment, yung available is level 4. So, si level 4 is nire-require siya na dapat si student is at least high school graduate siya. Okay? Pero, mamaya, we will be sending you some options dyan sa comment box at saka sa inbox ninyo, yung mga option na meron tayo for level 3. Okay? Kasi sa level 3, it is equivalent sa high school or senior high school graduate. So, kailangan, ganun din sa atin pag nag-aaral tayo sa Pilipinas, before tayo pumasok sa university or college degree courses, kailangan muna natin i-complete yung secondary level. Okay? So, for that, kailangan nyo munang dumaan. Kung high school level tayo, hindi tayo nakatapos ng high school, kailangan yung dumaan muna sa level 3. Okay? So, it's a ladder, kumbaga. Kailangan mo ng step by step before tayo umakyat sa next level. Okay? So, daan muna kayo ng level 3. We will be sending you, Ma'am Charmaine, ng available natin na level 3 courses para at least may option kayo. Then, after that, level 3, move kayo sa level 4. Ang kinagandahan din naman, although yung level 3, it has 60 units,
pero hindi naman siyang credential at transcript of record na makukuha ninyo after the course. Okay? So, that after the course ng level 3, may option kayo. Mag-move up kayo ng level 4 for additional units or gagamitin nyo na yung credential ninyo na kuha nyo ng level 3 for your job applications. Kasi yung job application naman, nakadepende naman kung anong nire-require ng country, ano nire-require ng job na pinag-applyan ninyo. So, si UK Diploma, ang pinakaganda dito, each level, nagbibigay sila ng diploma and transcript of record. So, after that level, you have an option. Binibigyan nila kayo ng option. It's either magtrabaho na kayo for employment or mag-level up kayo for the next level naman. So, ang ginagawa ng mga estudyante natin, lalo na yung mga high school level students natin, kasi nga, di ba, yung everyday, it's a new day to learn something new. So, yung learning talaga, it never stops. It continues talaga every day. So, ang ginagawa nila, after level 3, syempre, kasama rin yun yung budget, inisip din nila yun. So, after level 3, nagtatry na sila mag-apply ng trabaho. Okay? So, habang nasa trabaho sila, meron ng extra, nag-enroll na naman yan sila for level 4. Kasi nga, the higher your education attainment is, the higher din naman yung job opportunities. Okay? So, meron kami niyang isang estudyante, nag-start siya level 3. Tapos, nagtrabaho na siya on that field na kailangan niya. Let's say example, nag-enroll siya ng health and social care ng level 3. So, after ng level 3 niya, at nakatapos nga siya during pandemic eh. So, yun talaga nagpapakita na sa mga estudyante nila natin is, kapag interesado, kapag may target sila, may plano sila, nagagawa nila ng paraan. Okay? So, kasama na doon, wala namang madali. Nasa una naman talaga yung mahirap, pero kung continuous ka, nasanay ka na ito yung kailangan ko, ito yung pagdadaanan ko. So, kailangan you will be ready when you are taking a course. Okay? Hindi lang yung parang spur of the moment, ito yung gusto ko. Tapos, hindi mo pala na plano. So, kailangan, before ka mag-start, kailangan nakaplano at saka desidido ka na matapos yung course. Okay? Kasi nga, syempre, nagtatrabaho tayo, yung challenges na nagtatrabaho, at the same time, nag-aaral. So, merong mga sacrifices talaga. Sa mga estudyante natin, kung makikita ninyo sa mga student testimonials nila, hindi naging madali yung journey nila. Pero, iba yung feeling na nakuha nila yung credential nila na pinaghirapan nila ng ilang buwan and then nagamit nila for their job application. So, balik tayo dun sa kwento natin. Na isang estudyante natin na nakapagtapos ng level 3 sa health and social care. And then, after level 3 niya, since focus talaga siya sa plano niya na ito yung gusto ko. Okay? So, after level 3 niya, nag-apply siya ng trabaho in the hospital as a caregiver. And then, yun, praise the Lord, natanggap siya sa trabaho niya at nakatulong talaga yung diploma niya na nakuha niya sa Health and Social Care kasi it is embassy attested rin ng Kuwait Embassy sa UK and then Apostille Office sa UK. So, nakapagtrabaho siya doon as a caregiver and then she never stops dyan sa level na yon. Nag-start naman siya, nag-enroll ng level 4. Okay? Nag-start naman siya, nag-move siya ng level 4 habang nagtatrabaho siya as a caregiver sa hospital. And then ngayon, nag-graduate na rin siya. Last 2023, nag-graduate din siya ng level 4 niya. So, syempre, kapag the more na tumataas yung education attainment mo, syempre, tumataas din yung job opportunities, di ba? Nagkaroon siya ng permanency na rin ng trabaho niya, and then, yun, nag-upgrade rin yung, compensation niya. So, hindi rin ako mag-say ng pangalan kasi syempre, it's personal din nila yun. So, yun, sa mga estudyante rin natin, I am very proud din sa mga estudyante natin na as an OFW, pero nakaya nila na matapos yung course nila, especially itong UK diploma. Kasi nga, it's tested and proven din, especially sa mga testimonials sa mga graduates natin. Kasi ibang kapwa FW natin, they will, doubt talaga. Doon talaga yung pagdadalawang isip na, legit ba to? Nagagamit ba talaga after the course? Isa rin talaga yun sa kahit ako din naman, di ba? Kapag mag-enroll ako, kailangan kong tingnan kung yung legit ba yung school, legit ba yung credential na makukuha namin, magagamit ko ba to, kamusta kaya yung reviews, 'di ba? Kasi nga, 'di ba kapag magbibili ka ng product, titingnan mo doon kung sakto ba tong description, tama ba yung sinasabi nila, nagagamit ba to. So, yung mga testimonial ng mga students natin, it's one of those testimony na etong course at even ICSA is tested and proven na yung courses natin and then even yung credential na nakukuha ng mga students are tawag niyan legit. Yung sabi nga nila legit, tunay, authentic. Kasi nga, yung credential na nakukuha ng mga estudyante dito sa UK Diploma, it is recognized in Apostille Office and also embassies ng kahit sang bansa. Okay?
So, yung mga embassy authentication naman, it is depends kung saan kayo magtatrabaho. Okay? So, yan sa mga kababayan natin na gustong mag-upgrade ng skills, start na investing your skills kasi nga if you are aiming na magkaroon ng panibago naman sa life natin, sa job opportunities, kung gusto, wag na lang tayo sana, palaging sana all, gano'n, di ba? So, kailangan, gagalaw-galaw din tayo. Kailangan natin gumalaw, mag-take effort. Kasi nga, hindi naman babagsak sa harap natin immediately yung gusto natin. Kailangan natin gumalaw. Okay? Kailangan natin gumalaw, take your first step na mag-improve ng inyong skills. Yung pinakauna skills, ng inyong professional development, ng inyong credential. Kasi yun yung magiging, kumbaga, is passport ninyo to attain your dreams, sa pangarap ninyo. Kasi kapag hindi tayo gumalaw, syempre wala rin namang pagbabago. Yun at yun pa rin. Matatapos pa rin yung taon na yun pa rin. Okay? So, kailangan magkaroon tayo ng plano and then also, kailangan buo yung loob na ito yung gusto ko. Ito yung gusto kong pag-aralan at saka ito yung gusto kong plano na gusto kong mag-migrate sa ganitong bansa, gusto kong mag-permanent residency sa ganitong bansa, gusto kong kunin yung family ko with me. So, kailangan start planning. Kailangan nyo nang mag-plan and invest on your credentials. Okay? So, yan, maraming salamat sa panonood, Ma'am Harvey and Ma'am Charmaine for your message also and the inquiries. So, hopefully, we answered your questions din. Sa ating mga manonood, pwede nyo siyang i-share itong live update natin. Lalo na kasi nga, apart from caregiver, yung hospitality industry talaga, isa rin sa, kumbaga nagta-tie up sila. Kasi yung hospitality and tourism management, malawak. Malawag yung job opportunities niya. Kasi it's in line with services kasi siya, no? So, pwede siyang hotel, pwede siyang tourism agents, travel and tour agencies, applications, pwede rin siya sa cruise ship, yun, di ba? Cruise ship, in the airport, kasi nga, lahat naman ng tawag niyan ng companies, they need, hospitality graduates. Kasi nga, yung mga hospitality graduates, sila yung nag-accommodate ng mga clients, ng mga customers. So, yun. So, invest din kayo dito sa isa sa in-demand rin natin, yung hospitality and tourism management. Kasi it's projected in the next years, isa rin siya sa mga tumataas na in-demand for job opportunities. Lalo na sa mga European countries, Canada man yan, UK, or Australia, New Zealand. So, lahat yan is nangailangan ng mga hospitality graduates. Okay? Yes po, Ma'am Shishi. Available itong hospitality and tourism management natin through online live interactive class. So, ginawa siya talagang online live interactive class, lalo na sa mga kababayan natin walang day off or nakalocate sa ibang bansa na na hindi nila kayang pumunta sa sa actual talaga na classes. So, inopen talaga ito siya ni ICSA for international classes. Actually, kasi mix talaga yung mga estudyante sa klase. So, meron basta iba't ibang bansa. May UK, may Canada, may Poland, and then Kuwait, may Southeast Asian countries. So, may taga-Kuwait rin. So, yun, available talaga siya. Online live interactive class siya, ha? Like Zoom class. Okay? So, andun kayo, parang video call, virtual call. Nandun kayo sa klase, and then, may ipipresent sa instructor, may question and answer, may discussions, may reportings, meron din mga fun games. So, yun, ginagawa talaga siyang interactive yung klase. Hindi lang yung nanonood lang kayo, parang nanonood lang kayo ng video, hindi ganon. So, meron siyang interaction with teacher and instructor. So, merong, like for example, discuss ganito si instructor. So, meron siyang mga activities, it's either with the groups also, or presentation ng isa-isa sa mga estudyante natin. Okay? So, yes po ma'am, available siya for, online live interactive class every Friday. Every Friday, 10 a.m. to 1:30 p.m. in Kuwait time. Okay? Kung saan bansa ka man, pwede mo lang siyang i-check yung time zone difference natin dito sa Kuwait. Okay? So, ayan. So, thank you very much for watching our live update. Kasama niyo muli dito, Miss Lynn, sa ICSA na nagsasabing, ICSA, your partner in success. So, see you next time sa more live update natin. And we will be posting also about sa mga research and studies
kung gaano ba ka in demand itong hospitality and tourism management. Kasi sa rin yun sa mga titingnan ng mga estudyante, di ba? Yung mga kapalite OFW, gaano ba ka in demand itong course natin? Okay? So, see you next time sa more live updates natin and hope to see you in the class. Okay? Ma'am Shishi, we will be sending you po regarding with the course fees and also requirements and mode of payment, saan ba tayo pwedeng magpadala. Okay? So, maraming salamat and see you next time po.